Tanungin natin ang ating mga kasamang abogado. Attorney Trixie, ano yung overall assessment mo dito sa pagpipresenta ng defense? Siyempre, hindi pa tapos itong prosecution. Ang hinahabol rin nila dito ay ang contrasting styles na predict nila na hindi magbabago ang estilo ng prosecution, kung kaya't nakita natin na ang pagbunyag pa lang ni Congressman Neil Tupas Jr., nakita natin na ganun pa rin, hindi siya nagbago sa estilo niya dun sa opening statements, kung kaya't deliberate contrast ang ginawa sa pagpresenta ni Dindo de Los Angeles. Doon naman din sa folksy, charming manner dun sa pagpresenta ni Congressman Fariñas na pumupuksa dun sa puso ng ordinaryong mamamayan. Nakita natin na kinontrast din ito ni Attorney Dennis Manalo at nagpakita naman ng logical at legal arguments na sumasalungat dun sa mga argumento ni Congressman Fariñas. Magkaiba man ang mga estilo nila, pareho namang effective. Medyo concerned ako kasi na konti at gusto kong linawin kaya nabanggit ni Justice ng Senate impeach dun sa defense na yung dollar account niya ay sikreto kaya hindi kailangang i-declare. Napag-usapan yung conflict between that law guaranteeing secrecy versus the dollar accounts. Kaya tatanong natin kay Attorney Joey muna. Attorney Joey, anong tingin mo dito? Are they hinting they're going to elevate this matter to the Supreme Court? Well, nung simulan pa lang ang trial sa araw na ito, tinanong na ni Senate President John Ponce Enrile si Justice Cuevas tungkol sa interview na naganap kahapon na binigkas ni Justice Cuevas ang kanyang intensyon o ang sinasabi ni Senator Enrile, determinasyon na iangat ito at iapila sa Supreme Court kung sakaling ang maging judgment ng Senate Tribunal ay conviction ni Chief Justice. Ang isang, kung pwede kong idagdag sa nabanggit ni Attorney Trixie, mapapanood natin sa mga nanonood na kababayan natin, yung unang dalawang nagsalita, si Congressman Tupas at saka si Dean de Los Angeles, pareho silang merong nakahandang speech or talumpati. Pero ang maganda dun sa mga sumunod na nagsalita, kay Attorney Manalo, itong kay Congressman Fariñas at itong huli kay Justice Cuevas, siguro mapapansin ng mga nanonood na ang kanilang pagsalita ay extemporaneous. Kumbaga, dito lumalabas yung husay ng mga abogado na mag-isip habang nakatayo, habang nakaupo, at salungatin kung ano man ang binibigkas ng kabilang partido. So, kumbaga, pinagsasalubong na nila yung magkakontrang argumento ng prosecution at ng depensa. Itong pinapakita ni Congressman Fariñas na palusot, what he was trying to paint or tell the public, yung kwento ng consistent na palusot or consistent na pagtatago na merong intent talaga from the beginning. Yes. At yung kinukwento naman ni Attorney Malalo na merong basihan or legal evidence naman na consistent din. Sa tingin mo, ano kayang mananaig dito? Yung interpretasyon? Ano yung sa tingin mo ang mabigat? Kasi they were both telling a tale base sa kanilang tema ng kaso. Ang tingin ko, depende na po yan sa nakakarinig, at base sa experience. Sinabi nga, at madalas i-quote ito ni Senadora Miriam, that the law is based on experience. So, ang paghatol dito ay magiging base sa eksperyensya ng mga senators, jurors natin, kung ano yung mas epektibo. Ngunit pag nakita natin, magaling sila talaga pareho, ngunit posibleng magkaiba yung audience nila in mind. So, si Congressman Fariñas ay mahabol sa mga grassroots, sa damdamin, at si Attorney Dennis Manalo naman ay humahabol dun sa logical at legal minds ng mga senators, jurors. Alright, Kasama natin. Kasama natin ang historian na si Professor Xiao Chua. Magandang hapon sa iyo, Xiao. Maginhawang hapon po sa lahat maya pagat panapon kay Kongan. Okay, hindi ko naintindihan yon pero sige, okay na rin. Bago ko magtanong kay Xiao, nais lang natin ibahagi sa ating mga manonood na napakarami pong nanonood nitong trial ngayong araw. Sa katunayan po ay karamihan po dito sa mga trending worldwide ay tungkol po dito sa nagaganap na paglilitis. Number 3, Dennis Manalo. Palusot, number 4. At number 7, De Los Angeles. Number 8, Fariñas. Yan po, worldwide trending po yan. Anong masasabi mo dito, Xiao, na nagtatrend na naman itong nagaganap na impeachment trial? Actually, maliwanag naman yung sinasabi ng dalawang panig. Medyo nagtampo lang ako ng konti dun sa ibang nagsalita sapagkat sila hindi gumamit ng Filipino. Tandaan natin na hindi lamang ang mga senator judges ang kanilang kausap, kundi ang
taong bayan. Kaya nga, nakita nyo, nag-trending talaga si Fariñas at yung palusot, talagang kuhang-kuha niya, nakipag-usap din siya sa taong bayan. Kailangan kasi, ito ang kailangan nating matutunan kahit sa legal na usapin, no, na gamitin natin ang wikang Filipino para makasama sa usapan. Hindi lang yung mga elite at hindi lang yung mga nakapag-aral, kundi yung sambayanan. At talagang, alam ko na na-appreciate nila yon, yung pag-Filipino. Kahit pag sina Senator Enrila, sina Justice Cuevas, yan, nagtatry sila mag-Filipino sa korte, talagang kinakagat ng tao yan. Tanong natin, Attorney Trixie, yung punto kung kailan ka mag-a-address sa mga jurors at yung punto kung saan mo, kailan mo i-address yung publiko at large, ano yung sa tingin mo ang dapat nilang i-consider? Dahil sa puntong ito, it's time for the jurors to decide. Epektibo po ba na parang the speech parang appears to be appealing to the public pa rin? Lahat sila nag-address mga kababayan. Pati si Dindo de Los Angeles, inumpisahan niya ng my countrymen. So malinaw na ina-acknowledge ng barehong partido yung partisipasyon ng taong bayan. Ngunit kung ako ay ang abogado, short-term goal ko lang, kailangan makumbinsi ko yung mga tao na gagawa ng desisyon. Kung kaya posibleng ginagamit ang wikang Ingles o kaya ginagamit ang malinaw na explanation na madaling maiintindihan ng mga taong gagawa ng hatol. Attorney Trixie, dalawa sa mga defense lawyers na nagsalita ang nagbanggit tungkol dito sa hindi pag-cross-examine kay Chief Justice. Ano ba ang implikasyon nito dito sa impeachment trial? In a regular trial kasi kapag merong sinabi ang witness at hindi ninyo cross-examine, it is as though inamin ninyo o uncontroverted yung statement na yon. Walang sumalungat and therefore tinatanggap nila. Pero ano, Attorney Trixie, ang epekto na even while that was going on, meron kang continuing objection coming from the prosecution. Kumbaga, parang lahat na lang ng rules ng presenting a witness at kung paano makakuha ng ebidensya ay purang mukhang nalabag sa araw na yon. Totoo yan. Ngunit parang pwede kasi ang argument ng defense is very legal. So maaari nilang sabihin dun sa prosecution, either objectan nyo lahat o tanggapin nyo lahat. Walang in between kasi hindi kayo nag-cross. You cannot pick and choose dahil dun sa statements ni Congressman Fariñas, ni Congressman Tupas, merong siyang sinasabing his statements were self-serving. Ngunit dun naman sa statements ni Congressman Fariñas, meron mga statements na inamin niya. So it's either tanggapin nyo lahat na inamin niya, including the garbage they say is contained dun sa original na testimony, o i-reject ninyo kabuuan. Para kasing naiinip na rin yung tao, nafe-feel na rin ng mga senator judges na, at ng mga prosecutors na kung itutuloy natin ito for many, many days, gusto na natin Tuesday matapos Gusto natin bukas matapos na. So parang sinasabi natin, kasi hindi naman natin pinoprobe kung kinurakot ba niyo, galing ba yan sa pera ng bayan o ninakaw niya ba yan, hindi na yun ang pinoprobe. Ang pinoprobe lang talaga dito, nilagay mo ba yung yaman mo sa salin mo? Hindi na kung saan na nanggaling yan. So sabi, hindi na needed yan. Kasi may mga ibang critics na nagsasabi, bakit yung prosecution? Bakit hindi kinagat yung waiver na yan? No? Kasi ibig sabihin daw, hindi daw nila gusto yung makalaman talaga yung katotohanan. But again, the issue is not kung saan niya kinuha ito. Hindi yun ang issue. Attorney Trixie, isa rin sa pinunto ni Justice Cuevas, ito na namang validity ng complaint. It goes back to that again. Right. And I think naman so far, na-clarify na to ni Senator Enrile. So why do you think the defense keeps on bringing up this matter? For the record, kailangan mailagay nila yung argument nila continuing in the course of the entire trial. Posibleng for history, for posterity, or for the possibility of a petition for certiorari based on the lack of probable cause. So, ang tinuturo sa amin sa UP College of Law, kung saan nagtuturo si Justice Cuevas. Pwede banggitin ng UP din dahil nababanggit yung Paano yung pangalandahan din ng mga law schools, aminin ko na rin. So, ang tinuturo nila is kung sa tingin mo matatalo ka, put everything on the record. So, that's possible na yun ang ginagawa nila, maging apila man or petition for certiorari o para sa hatol ng kasaysayan, importante na mailagay nila yon. Gusto kong tanungin si Xiao, no? Hindi siya sa content, Xiao, doon sa delivery lamang. Sa tingin mo, at this point, sinong matimbang yung pagka-deliver ng kanilang mga closing arguments? Well, makikita natin magagaling talaga yung mga abogado ng depensa, no?
Pero sa akin talaga, very plain kasi din yung iba, but very legalistic din, no? Ako kasi gusto kong mag-stick doon sa issue ng SALN, no? So, I think mas maliwanag na naipaliwanag at first ni Neil Tupas at ni Congressman Fariñas yung kanyang case. Itong word na ginamit, palusot. Palusot. Napakabigat nitong Napakabigat, word na yes. ito. At punto por punto niyang sinagot doon sa kanyang PowerPoint presentation kung bakit palusot. Ano sa tingin mo yung epekto na, kasi magaling na public speaker itong si yung Congressman tema, Fariñas. It Oo. encapsulizes their theme. Kung baga, ang ginagawa nila is kini-create nila or nire-recast nila yung issue dito. Kasi pag ginawa mo yung issue na lahat yan palusot lang, babalik at babalik sila dun sa main issue na did you or did you not declare this in your SALN? Ma-obliterate yung argument na mayroong good faith declaration dun sa SALN. Nagpapalusot ka lang. Also, pumupukaw to sa damdamin ng mga taong bayan kasi ayaw nilang naririnig ng legal arguments dahil na-exclude sila dun sa national conversation. Nagiging usapang abogado, ngunit valid legal argument pa rin kapag sinabi mong meron siyang good faith or colorable explanation to why he did not declare Okay, in sa SALN. legal argument, ano po ba yung legal translation ng word na palusot, Attorney Trixie? As a linguistics major from the UP. From UP Diliman. Hindi. Wala kasing exact translation ng palusot eh. Evasion daw. Alibay? Alibay, quibbling, sa PMA, Yan, tawag dumami nila to eh. quibbling. Parang nag-ano ka, yung nilalaro mo within the bounds of a colorable exercise in explanations. Kumbaga, so really, you're just quibbling. Pero ang totoo niyan is, a lot of people mag-agree sila dun sa sinasabi ni Congressman Fariñas, lalong-lalo na mas madali intindihin yon. On the other hand, napaka-powerful din ang sinasabi ni Attorney Manalo na kung yun nga lang ang sinasabi ninyo, bakit hindi ninyo kinross-examine ang nasasakdan? Maraming salamat, Attorney Trixie. Babalik pa si Attorney Trixie. Maya-maya lamang, makakasama natin ngayon in a very short while, isa sa spokespersons ng prosecution, Kathy. At balikan natin si Xiao. Aside from the things raised, overall assessment mo dito sa mga nagsalita, how do you rate the speakers, and do you think they were effective sa pag-deliver nila ng message, hindi lamang sa mga senator judges, kundi maging sa taong bayan? Nabibilib ako kay Attorney Dennis Manalo, kahit sabihin mo na very formal yung kanyang pagsasalita, point by point yung legal na ni-raise niya, pero again, yun na nga, nakakatuwa kasi dalawang perspectives na yung makikita natin dito na sinasabi nila. If we acquit Corona, anong ibig sabihin dito? Anong sinasabi natin? Hindi natin hinahayaan ang pakikialam ng executive sa iba pang branches ng government, no? Yon ang isa. Pero the other perspective is ganito, no? Kapag kinonvict natin si Corona, we are raising the bar of accountability. Na yung SALN, hindi lang itinuturing na basurang dokumento, kundi isang sagradong dokumento na ating salamin sa accountability ng mga public officials. Mahalaga na ito rin yung makita nating mga issue na nilalatag ng dalawang panig. Kasama natin ngayong sa puntong ito, Congressman Erin Tanyada III from the prosecution. Congressman Erin, are you happy with the performance of your team so far? Well, sa nakikita po natin maganda po yung pagtalakay po ni Congressman Tupas at lalo-lalo na si Congressman Fariñas kung saan ginamit na talaga lahat ng kanyang talumpati sa Tagalog para maintindihan po ng ating mga mamamayan kung ano ba talaga yung pinag-uusapan dito. At maganda nga po yung ginamit na termino palusot, no? Talagang tinatakbuhan yung batas o naghahanap ng paliwanag para lang lusutan yung pananagutan na dapat i-demand sa isang public official. Congressman Erin, lahat po ng mula sa depensa na nagsalita ay laging minimension yung good faith. Kayo po, abogado po kayo. Paano po ba pinuprove yung good faith? At were they successful in proving good faith on the part of the Chief Justice? Well, sa tingin ko, hindi pwede natin i-assume na they were successful. Binabanggit ni Attorney Dennis Manalo na bakit binabato sa amin bakit hindi kami nag-cross-examine. Pero meron mga admissions nga ang ating punong maestrado na pwede po natin gamitin sa panig ng prosecution. Ngayon, kung ina-assert nga po nila good faith, bakit nga hindi sila nagpakita ng kahit anong dokumento to prove
that he was really getting into dollar exchange, accumulating his dollar finances. Pero wala eh. It was just purely oral testimony. No? At para sa amin, kailangan ibahin yung standard talaga sa isang public official or government employee for that matter. Parati kong sinasabi, working in government is a privilege. It is not a right. Kaya the standards that are supposed to be imposed sa isang government employee or official for that matter is higher than any ordinary citizens. Binanggit po ni Justice Cuevas kanina, meron ba magsasabi na unconstitutional ang Republic Act 6426, yung Foreign Currency Deposit Act? We're not saying that it's unconstitutional. We're saying that this is still enforceable, especially among private individuals. But ang problema dito, pumasok ka sa gobyerno, merong standard na ine-expect sa iyo at kailangan na tuparin mo yung standard na yun. Congressman, itong balita natin, trending na worldwide sa Twitter yung speech palusot ni Congressman Fariñas, pero sumingit itong speech ni Attorney Manalo na hindi naman nakaschedule dapat si Attorney De Los Angeles lamang at si Attorney Cuevas, but people perceive Attorney Manalo's speech to be very, very good, na mukhang katimbang nung speech ni Congressman Fariñas. Babalik pa ba si Congressman Fariñas para sagutin yun o diretso na tayo kay Speaker? Well, ang napag-usapan po kanina bago ako umalis sa loob, no, ay hindi na babalik si Congressman Fariñas, bagamat meron po nalalabi 15 minutes pa. Ang pinag-uusapan nga namin kanina, baka 5 minutes pwede gamitin ni Congressman Fariñas para lang sagutin yung usapin na binabanggit po ni Attorney Dennis Manalo. Pero ang napag-usapan po ng buong grupo sa loob, tapusin na natin ito. Let the Speaker have the last word as Speaker of the House, since we were the ones that brought the case, and we will be expecting that last statement. Congressman Erin, isa rin po sa pinunto ni Attorney De Los Angeles naman sa kanyang speech, ay sinabi niya wala daw jurisprudence, wala daw Supreme Court ruling patungkol dito sa batas sa foreign currencies, at wala daw, meron daw gap dun sa law, at kailangan daw ma-amend itong batas na ito, kaya't excusable itong naging pag-interpret ng punong maestrado. Well, again, ako sa tingin ko, palusot uli ang pwede nating masabi dito. Dahil kung titignan nga po natin, at ito'y stress po natin, ang prohibition to disclosing foreign currency deposit accounts is addressed to the banks, not to the individual. So, why is the individual prohibited? Is there any statement that the individual is prohibited, especially a government employee, from disclosing it in his SALN? Wala. It is clear that it is for the banks not to disclose to anyone. Kaya ito yung gusto namin parating sinasabi dito sa usapin na ito.